morning po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon at narito po muli ang bawat isa sa atin upang magtipon at mag-aral ng salita ng Panginoon. Kamusta po ang isang linggo? I hope tayo po ay nasa mabuting kalagayan at we are excited to worship the Lord this morning. So allow me once again to read the passage that we will be studying coming from the book of 1 Corinthians chapter 1. And let me read verses 2 to 9, kagaya po ng binasa kanina. So, chapter 1, verses 2 to 9. The word of God says, "Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ, that in everything ye are enriched by him, in all utterance and in all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that ye come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son, Jesus Christ, our Lord." Tayo po ay manalangin. Opo, Ama, maraming salamat po sa umagang ito, sa kalayaan, at isa na naman pong pribilehiyo na makapag-aral po ng iyong buhay na salita. Humihingi po kami ng karunungan at gabay ng Banal na Espiritu upang ito po ay aming maunawaan, ma-appreciate at pagpapakumbaba upang kami po ay patuloy na matuto at magpasakop at sumunod, Ama. May you be with your servant, O God, and may you be with your people as we study your precious word. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So last week po, we see partly yung salutation part ng letter ni Apostle Paul at marami po tayong natutunan patungkol sa mga bagay na somehow pahapyaw niyang binibigyan ng binibigyan ng halaga sa pamagitan po ng kanyang introduction. So bago po ni Paul i-correct ang Corinthian church, ipinaalala po muna ni Apostle Paul kung sino po sila sa pamamagitan ng atin pong Panginoong Hesukristo. And this is one good thing na ginawa po dito ni Paul. At bakit po maganda ang bagay na yon? The point is, identity must always precede correction. So identity must always precede correction. At ito po ay makakatulong ng malaki sa bawat isa sa atin kung sa isang banda ito po yung magiging pattern natin kapag tayo po ay nagbibigay ng correction sa mga tao or mga kausap po natin. A church that remembers its identity in Christ will be better prepared to address its problem for God's glory. So parang sa isang banda para po siyang paghahanda po, Parang salaminin muna natin sino ba tayo para alam po natin at mas maging malinaw sa atin ano po yung mga bagay na dapat po nating gawin. At ito po ay ginawa ni Apostle Paul para mas mabigyan niya ng diin na ang mensahe na kanyang ibabahagi po sa kanila ay hindi po galing lamang sa kanyang sariling pananaw or for any other selfish motive. So sinasabi po niya dito sa lahat ng bahagi ng kanyang sulat, in order for the Corinthian church to go back doon po sa kanilang true identity with Christ. Para bumalik po sila, ano po ba talaga yung disenyo ng Panginoon sa kanila bilang isang church? Bakit po ba sila nag-e-exist? At hindi po sila magpapatuloy na makonform sa identity ng mundo na ito na kanila pong ginagalawan. So, ang Church ng Corinth, alam po natin, ay isa sa mga pinaka-troubled churches. As we read all throughout the book, ang dami nating ma-encounter. By the way, nabasa po ba natin yung buong book ng 1 Corinthians? So, praise God kung nagawa natin. Pero kung hindi pa po, another week, another opportunity para basahin po natin ito so that we will become more familiar kung ano po yung pinag-uusapan natin dahil ito po yung ating magiging series ng pag-aaral. So, andyan yung issue about division in chapter 1, 10 to 17. Chapters 1 to 4, punong-puno ng pride, yung kanilang mga puso. Chapter 5, ipinag-usapan doon yung immorality. Chapter 6 ay yung lawsuits, pagdidimandahan ng mga mananampalataya sa kapwa mananampalataya. May sexual confusion in chapters 6 to 7. Chapters 8 to 10 ay yung abuse sa kanilang Christian liberty.
Nagkakaroon din po sila ng problema sa kanilang panambahan, disorderly in worship, in chapters 11 to 14. And also in chapter 15 ay yung kanilang doctrinal confusion patungkol po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Siguro po kung tayo yung susulat ng letter na ito, baka sa isang banda magsimula po tayo sa criticism, which is sa ating kultura, normally ito yung nagagawa po natin, di po ba? Pag may problema, ang dali nating mang-criticize ng ibang tao. For example na lamang po, I don't know kung nagagawa po ito ng ibang mga parents, kapag magko-correct po ng mga kabataan, ang tinitira agad natin yung mali nilang ginawa. Minsan nga nakakalimutan pa natin ano ba yung tama nilang ginawa. Mas madaling banggitin yung mga bagay na, or kahit hindi lang sa parent-child relationship, kahit sa mga mag-asawa, mas madaling dikdikin yung kapwa natin sa mga mali nilang ginawa. Sometimes without even telling them ano ba yung tama na dapat po nilang ginawa. So siguro pag na-encounter natin tong church na ito, magsisimula tayo sa criticism. But Paul doesn't begin with criticism. Bago po niya ituwid yung mga mananampalataya, ang maganda niyang ginawa is ipinaalala ni Apostle Paul sa kanila yung ginawa ng Panginoong Diyos sa kanilang buhay. So yun ang kanilang naging starting point. And this teaches an important biblical principle. At yun nga po yung sinabi natin kanina. Identity must precede correction. God first reminds believers who they are before reminding them how they should live. So minsan po, kaya po tayo confused. Paano ba talaga natin isa sa buhay yung ating Christian life? Baka kasi hindi natin na-appreciate ng husto kung sino na tayo sa harapan ng atin pong Panginoong Hesukristo. So magandang bagay, balikan po natin sino ba tayo sa harapan ni Lord para mas maging motivated tayo, purpose-driven, kung bakit kinakailangan po ba natin na mamuhay ng naayon sa Kanyang kalooban. So mapapansin po natin na yung pattern na ito ay nag-a-appear sa all throughout the Scripture. Doctrine always comes before duty. And sa mga letters po ni Apostle Paul, madalas ganyan yung pattern. Minsan, yung kalahati ng libro na kanya, or letter na kanyang isusulat, ay binubuo po ng doctrines, punong-puno ng mayayaman na doktrina, bago niya sabihin, paano ito i-apply? Ano ngayon yung dapat na gawin? Identity comes before instruction. Kasi po, mahirap nga namang gumawa ng bagay na hindi mo alam bakit ikaw yung gagawa, kung sino ka, or bakit yun kinakailangan na gawin? Ano ba yung dahilan? Ano ba yung reason? Ano yung sense of direction natin? Bakit natin ito ginagawa? So dito, grace comes before correction. So in verses 1 to 9, Paul gives several descriptions of the Corinthian church. So didefine niya, sino ba kayo bilang isang Corinthian church? Ano ba yung ginawa ng Panginoon sa inyong buhay? Now, these descriptions are not primarily compliments po, Although sa isang bada, nakita natin na compliment naman talaga siya. Pero merong mas mataas na motivation si Paul, bakit po niya ito binabanggit. Hindi lamang po i-compliment yung kanilang behavior, kundi they are mostly reminders of God's gracious work in them. So ang gusto niyang ma-highlight ni Paul, hindi yung tao. Ang gusto niyang ma-highlight, yung Diyos na kumikilos doon po sa kanilang iglesia. So Corinth was one of the wealthiest cities in Roman Empire. So nabanggit nga po natin to sa ating introduction. At ito po ay famous sa mga trading, sa philosophy, even sa sports, at sa idolatrous practice and sexual immorality. The city's culture values status. So talagang mga mapagmataas po yung mga tao na ito, Sila ay binavalue nila yung eloquence. Kapag magaling kang magsalita, mas papaboran ka nila, mas gusto ka nila. Kapag pinifavor nila yung wisdom, pag mukha kang matalino, malakas ang dating mo sa kanila. And yung personal success. Ganyan po yung mundo na kanilang ginagalawan. Yung klase ng kultura na kanilang ginagalawan. Tayo po ba, kamusta po yung ating sense of awareness sa kultura na ating ginagalawan? Dito lang sa Antipolo, anong classic culture yung meron tayo? Mostly dominated by Roman Catholic. Kung kaya mapapansin nyo po, yung mga parada dyan, yung mga practices, even pag may mga public occasions, talagang may bahid ng ng Catholicism. That's the kind of culture na atin pong ginagalawan dito sa Antipolo. Mas malawak na usapin, buong Pilipinas, dahil nasakop tayo ng mga Kastila, so nandun pa rin yung bahid ng Catholicism sa maraming mga practices na meron po sa ating surrounding. And the problem with the Corinthian church
is karamihan po sa mga worldly values na ito ay nakapasok sa loob ng church. Instead na ang church ang maging instrument para i-redeem yung culture, to change the culture, yung culture ang nagbago sa Corinthian church. Throughout this letter, Paul repeatedly confront believers who were acting more like Corinthians rather than Christians. Kasi meron po silang negative connotation kapag tinawag kang Corinthians or to Corinthianize, parang ganyan. Ibig sabihin, negatibo po yung connotation nun sa kanila. So talagang pinangangatawanin nila ang pagiging Corinthians rather than pangatawanan po nila ang pagiging Christians. So, verses 1 to 9 become the theological foundation for everything na sasabihin po ngayon ni Apostle Paul afterward. So, talo na po tayo dito sa ilan sa mga bagay nito. Number 1, sino po ba ang Corinthian church? Ano ang ginawa ng Panginoon sa kanila? The Corinthian church was a called church. So sabi niya, Paul, called to be an apostle unto the church of God, called to be saints. So pansinin po natin, ilang beses na binanggit po ang salitang called. Notice na even si Paul, sabi, tinawag ng Panginoon, yung mga believers ay tinawag ng atin pong Panginoon. The church itself existed because of God's calling. So kaya po pala tayo nandito. Dahil tayo lahat po ay tinawag ng ating Panginoon. Yung Greek word po for called is kletos. At ito po ay nangangahulugan na invited, summoned, and chosen by God's gracious initiative. So this is not merely an invitation na parang as if meron tayong capability or option whether we like it or not. Ito po yung tinatawag natin sa theology na effective call or effectual call ng ating Panginoon that brings dead sinners into salvation. So kung meron mang dahilan, bakit po tayo naririto, bakit tayo naging mananampalataya, hindi dahil tayo yung pumili sa Panginoon. Tayo yung humanap sa Panginoon, kundi ang Panginoon ang tumawag at bumuhay sa bawat isa po sa atin. And no one becomes part of Christ's church by accident. So hindi po aksidente na nandito tayo, hindi din aksidente na bahagi tayo ng Alpha Baptist Church. Every believer is there because God called him through the gospel. Tama po? Meron po ba sa atin dito na sinasabi natin naging Christian tayo kasi gusto lang natin maging Christian? Di ba, halos lahat po sa atin, or hopefully, lahat po tayo, we first encountered the message of the gospel bago po natin nasabi na tayo ay mananampalataya. We first put our complete trust on the finished work of our Lord and Savior Jesus Christ bago po tayo naging mananampalataya. Kasi kung meron po sa atin ngayong umaga nagsasabi na Christian ka, pero hindi mo pa na-encounter yung gospel, or we cannot even define what is the gospel. Okay? Ano po yun? Sa isang banda, kabahan po tayo. Kasi supposed to be, kung tayo ay nagkiklaim na Kristiyano na tayo, somehow sa isang banda po, ma-explain natin ano yung gospel. At magagawa rin natin itong ikwento sa ibang tao kung papaano lang natin ito tinanggap mula sa salita ng atin pong Panginoong Diyos. Ano pong sabi ng Romans 8:30? Whom He called, referring to God na tumatawag, sabi, them He also justified. So this verse emphasizes God's sovereign grace at saka yung initiative ni God in calling believers to Him and making Him part of the church. It is only by God's own initiative sa pamagitan ng Kanyang pagmamahal kung bakit niya po pinili na maligtas yung bawat isa po sa atin. So another important word na mababasa po natin dito is, of course, the word church itself, which is in Greek is ekklesia. At ang kahulugan po nito ay called out assembly. Okay? Called out assembly. Beloved, ang church po ay hindi isang building. Kagaya po nung nakasanayan natin na definition. Kapag sinabi natin na pupunta ako sa church, ano po normally yung nasa isip po natin? Di ba po yung place, yung building? O tara, punta na tayo dun sa church. So yan po yung nakasanayan nating definition. But technically, ang church po pala ay hindi itong building na ito. The church is God's people called out of darkness by God Himself into His
marvelous light. In other words, it is us. Tayo po yung church. Hindi itong lugar na ito, hindi itong building. At may layunin ang pagkakatawag ng Lord sa bawat isa sa atin. At iyon ay upang magkaisa tayo na paglingkuran ng Diyos at i-reflect yun daw pong kanyang marvelous light na ibinigay sa bawat isa po sa atin. So later ay makikita natin na i-rebuke ni Paul ang Corinthian church dahil po sa kanilang pagpaparte-parte. May mga nagsasabi sa kanila na, ay ako kay Apostle Paul ako. Ay ako kay Apollos ako. Hindi apostle si Apollos, no? Ako naman ay kay Cephas or kay Peter. So may ganyan po silang pagkakahati-hati. Bakit? Kasi nakalimutan nila ang isang mahalagang katotohanan. That the Corinthian church ay hindi po pag-aari ni Paul. Hindi si Paul yung tumawag at nagligtas sa kanila. They were God's church. Ang Diyos ang tumawag sa kanila. So, kung kanino man po dapat ang ating allegiance or yung kanilang loyalty, yun ay walang iba kundi sa Diyos lamang na tumawag po sa bawat mananampalataya. So, beloved, hindi na po ito somehow iba sa atin. Many believers define themselves by denomination. Tama po? Or kaya naman ay personality. O di kaya naman ay sa tradition or kung sino mang mga leaders. But Paul reminds us that our first identity is not kung ano yung sekta na meron tayo. Okay? Yes, tayo ay nasa sekta ng mga Baptist, pero first and foremost, we always have to remember yung pinakang foundation that we are Christians. Tayo ay mananampalataya, tayo ay tagasunod ni Kristo. We belong to Christ who has called us to become part of His body and the church. So yung pagiging bahagi po pala natin ng church, yung church membership, it should produce humility at hindi po pride. Sapagkat bawat bahagi po ng iglesyang ito, naririto tayo dahil lamang po sa biyaya at awa ng Panginoon. Diba madalas nga po binabalikan natin, hindi natin to deserve eh. Hindi tayo yung pumili sa Panginoon. Sabi nga ng Romans 3:10-11, walang naghahanap sa Panginoon. No one seeks after God. It is God who called us. At sa kanyang biyaya, ginawa tayong bahagi ng iisang pamilya ng Panginoon. So, God did not merely call them into a church. That's number one po, no? Siya yung tumawag sa atin. Ito po yung magandang ginawa ng Lord. He also changed who they were. So, binago sila ng Panginoon. So, that leads to our second point here. The Corinthian church was a sanctified church. Yan po yung sinasabi sa verse 2, no? To them that are sanctified in Christ Jesus. So, ang salita pong sanctified ay nangangahulugan na to set apart. Okay, mula sa karamihan, tayo ay isinet apart. Kinonsecrate tayo. We were dedicated for God's use. Ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng gamitin sa iba pang mga bagay. Kasi nga, inihiwalay na tayo sa mundo para na dapat tayo sa Panginoon. Parang ano po yan, no? Halimbawa, pipili ka ng toothbrush sa department store. So maraming mga choices, hindi mo pinili lahat yon. Kumuha ka lang ng isa, at yun ay gagamitin mo para sa'yo. Hindi pwedeng mag-sharing. May naalala ko, parang dati meron dito nag-sharing ng toothbrush. Nagpalit po ba? Okay, so hindi pwede po yung sharing, no? So ganun din po yung idea dito. Tayo ay set apart para sa Panginoon at hindi po pwede pala na yung buhay natin ay gamitin lamang sa ibang mga bagay. So, hindi po sinasabi dito ni Paul that they were spiritually mature. Okay? Because their behavior actually proved otherwise. Yes, nilinis sila ng Panginoon, pero mayroon pa rin problema. Yun po yung point dito. He is actually describing their position before God. Ito po yung tinatawag natin na positional sanctification. So, nung sinet apart sila ng Panginoon, they were sanctified, at mula ngayon, nakikita na sila ng Panginoon na Kanya. So, positionally, lahat po pala tayo, yun yung katatayuan natin sa harapan ng atin pong Panginoong Diyos. At paano po yung nangyari? Nangyari po yun when they trusted Christ as our personal Lord and Savior. And the good news is, yan po ay bagay na irreversible. Kung ikaw ay sinet apart na ng Panginoon,
whatever you will be doing in the future, hindi mo na kayang i-reverse yung ginawa ng Panginoon sa'yo nung araw na siya ay tinanggap mo. So kung totoong naging anak na tayo ng Panginoong Diyos, kahit tayo po, wala tayong kayang gawin para baguhin sapagkat ito ay gawa ng Panginoong Diyos. And once again, God set us apart para tayo po ay magamit sa kanyang dakilang layunin. Yun nga lang, hindi po sila magiging effective na instrument if sila po ay kinakikitaan ng mga makamundong gawain. So sabi natin, good part, sinanctify sila, sinet apart sila, kinonsecrate sila, at gusto silang gamitin ng Panginoon, pero ang bad part or the sad part is, hindi sila magiging good instrument hanggat hindi naaayos yung mga problema po nila sa loob ng kanilang church. Kung kaya naman afterwards, Paul will call them to practical holiness because they already belong to God. So hindi lamang dapat sila positionally good sa harapan ng Panginoon, pero practically, yun po yung dapat na mag-strive po sila na maging okay ang kanilang pamumuhay. Of course, sa biyaya pa rin po ng ating Panginoon. So again, malinaw po dito for Paul, position comes before practice. Identity comes before instruction. So paano po ba nangyari daw itong sanctification na ito? The answer is also in our passage. In Christ. They were sanctified in Christ. And isa po ito sa pinakang mga favorite expressions po ni Apostle Paul, no? Yung paggamit po niya ng salitang in Christ. Every believers possess comes because they are united with Christ. So yung sanctification po pala natin, hindi ito nangyari sa pamamagitan ng sarili nating mga gawa. Hindi po tayo na-sanctify dahil nabaptize tayo. Hindi tayo na-sanctify kasi uma-attend na tayo ng church. Di ba minsan may mga expression yung ibang tao na, punta tayo sa church, parang linis kasalanan. May mga narinig na po ba kayong gano'n na, yun talaga, literally, yun yung iniisip nila. Na parang ang dami ko ng kasalanan, makapag-church nga ngayon para ako ay malinis. So sila ang may gawa para sila ay malinis. Pero hindi yun ang sinasabi po ng salita ng Panginoon. It is not by our own good deeds kung bakit po or paano tayo makakaranas ng sanctification. But it is only by our union with Christ. So kung tayo ay kaisa na kay Kristo, that very moment na tinanggap natin si Jesus as our personal Lord and Savior, doon po nangyari yung ating union with Christ. At doon po tayo sinanctify ng ating Panginoong Hesukristo. So mapapansin po natin, all throughout the book, Paul repeatedly calls them to holy living. So dahil sinet apart na kayo ng Panginoon, marapat lamang na mamuhay na tayo ayon sa pagkakatawag ng atin pong Panginoong Diyos. Their conduct should show or should match their position. Now, if I were to ask you, brethren, o yung bawat isa po sa ating ngayong umaga, kung magkakaroon man tayo ng personal reflection, nagre-reflect po kaya talaga yung kiniklaim nating position sa practices na meron tayo? Sa pang-araw-araw nating buhay, kinakikitaan po ba talaga tayo na ang buhay natin is already set apart? Or kapag tayo ay nakamix sa mga unbelievers, there's nothing particular na makita yung mga unbelievers na kakaiba sa atin. Kasi ginagawa din naman natin yung gawain nila. Kung paano tayo magbihis, ganun din. Kagaya nila. Kung paano tayo manalita, kung paano yung mga expressions nila, baka sila ay nagmumura, baka tayo hanggang ngayon mga nagmumura pa din. Kung ano yung mga vision nila, baka ginagawa din natin. So, kamusta po tayo mga kapatid? If we claim to be positionally sanctified by our Lord Jesus Christ, ang panawagan ngayon sa umagang ito is mamuhay tayo ng naayon po sa profession of our faith. Mga kapatid, maraming mananampalataya ang nag-struggle because they define themselves by past failures or by their present works or by their future potential. So doon nila tinitingnan yung kanilang identity. Ay, ako yung ang buhay ko dati ganito eh. So kaya nagiging hopeless sila, nawawala na sila ng pag-asa. Pero God defines believers
very differently. Ito po yung ma-appreciate natin sa salita ng Panginoon. If you belong to Christ, you are already His possession. Sinasabi po natin dito, regardless kung ano man po yung mga bagay na nagawa natin sa nakalipas, ano yung ginagawa natin sa isang banda ngayon, or ano yung mga gagawa pa natin sa kinabukasan, hindi tayo sa mga bagay na yun tinitingnan ng Panginoon. Tinitingnan niya tayo kung ano yung ginawa niya sa atin pong buhay. Di ba minsan ganun po tayo sa ating kapwa? Minsan dinidefine natin yung isang tao base sa kanyang mga past failures. Okay? Kinaka-characterize natin yung isang tao na, ay, ganito siya. Kasi base sa kanyang ginawa noon. Diba? Tinatatakan natin yung isang tao. Pero si Lord, hindi. Tinitingnan niya tayo kung ano yung ginawa niya. I already sanctified this person. I already set him apart. He is now my child. At ano man yung mangyari po, yun yung masarap doon. Wala na makapagpapabago nung relationship na meron tayo kay Christ. Di ba very comforting to know na ganun yung gawa ng Panginoon sa atin? Na kahit tayo, hindi na natin, kahit balibalik ta rin man po yung mundo, kung anak na tayo ng Panginoon, wala na pong makapagpapabago nun. That is very comforting. Pero sana wag lang po tayong masyadong ma-comfort. To the point na, ay, ano man po palang mangyari sa future, hindi na maaalis yung pagiging anak ko ng Panginoon. So hindi na tayo kikilos. Wala na tayong gagawin. So wrong application po yun. Baka mali yung pagkakatanggap natin nung itinuro sa atin. Kaya, hindi natin ginagawa yung ating part. God does not want us to become a stagnant Christian. So, baliktad po pala dapat yung application. Tinawag tayo ng Panginoon, sinet apart tayo, kinomfort tayo na no matter what happened, wala na makapagpapabago ng relationship na yon. At ang tamang application ay hindi yung maging stagnant Christian tayo. Yun pala ay dapat gamitin nating motivation para mas mamuhay tayo ayon sa pagkakatawag ng atin pong Panginoong Diyos. God wants that our lifestyle should increasingly reflect our identity in Him. So yung grace ng Lord, it is not a license to continue in sin. So yung biyaya ng Panginoon, yan po pala ay windows of opportunity for us to live for Him. Okay, so God not only set them apart, so yan po yung pangalawang point natin, by calling them, ang Lord ang tumawag, ang Lord ang nag-sanctify at naglilinis sa atin. Ito po yung maganda sa pangatlo. He also gave them a new purpose and identity before the world. So third point, the Corinthian church was a holy church. Sabi diyan, no, called to be saints. Sa Greek po, ito ay tinatawag na hagios, or sa English, it means holy ones or set apart people. Ang mga saint po ay hindi po sila exceptionally holy Christian. Every believer who completely trusts in Jesus Christ as their Savior and Lord is a saint. So lahat po pala tayo ay saint. Saint Peter. Tama po, no? Meron ba ditong John ang pangalan? Saint John, Saint James, parang ganyan, no? So, hindi lamang po yung mga kapangalan ng apostol ang tinatawag na saint. Lahat po tayo ay saint. Sa literal na kahulugan, santo. Now, the Roman world recognized social status and piety and contribution. Kaya po sa kanila, iilan lamang yung mga tao na nakakanonize doon sa level ng pagiging saint. Tama po? Ilan lang yung mga ilan lang po yung mga tao na para sa kanila ay saint. Yung pinaka most recent po na saints in Roman Catholic Church were canonized last year, October 19, 2025 by Pope Leo the 14th in St. Peter's Square. Hindi ko na lang po nilista yung mga pangalan po, no. Meron pong 7 na bagong mga tao na na-canonize doon sa level na ito, mga saint na itong 7 tao na to. And mostly kapag pinag-aralan natin kung bakit sila na-canonize as saint ay dahil sa kanilang mga good works na ginagawa. Either may tinulungan silang maraming tao, nag-donate sila ng maraming pera, or whatever good deeds na kanilang ginawa, kaya po sila ay tinitingnan ng Catholic Church up to that level na sila ay mga santo na. Pero sa biblical perspective, ngayong umaga, sa definition ng salitang saint, nakita po natin na hindi lang pala yung mga taong gumawa ng sobrang maraming kabutihan ang tinatawag na saint. Tayo po lahat ay tinatawag na saint
ng atin pong Panginoong Diyos. God recognizes yung ating spiritual status, hindi po yung ating mga ginawa. Every saved person has become one of God's holy people. At lahat po tayo yun. Sabi nga natin kanina, no, positionally, yun na yung pagtingin ng Panginoon sa atin. Tayo ay saint na. Although, alam natin, on a practical level, marami pa tayong nagagawang mali, marami pa tayong nagagawang kasalanan sa Panginoon, marami tayong mga pagkukulang, pero this is the reason why we study the book of 1 Corinthians. Para anuman yung mga nakikita nating pagkukulang, ay hindi tayo pabagsakin para mawalan tayo ng pag-asa. Kundi sa pamamagitan ng ating pag-aaral, mas mabuhay yung pag-asa natin na pwede pa pala tayong mag-improve, pwede pa tayong baguhin habang tayo ay buhay pa ng atin pong Panginoong Jesucristo. At ang pinakamasarap, pwede pa rin tayong magamit ng Panginoon. Anuman yung mga nakalipas na pagkakamali natin at mga kasalanan sa atin pong buhay. So, bagaman ito na po yung kanilang spiritual identity, generally speaking po, no, sadly, throughout Corinthians, they behave like the world. So Paul reminds them that they are saints. Banal na kayo, pinapaging banal na kayo ng Panginoong Diyos. So they have to stop living like pagans. Beloved, we are called saints to represent Christ. Yun po yung purpose natin. Tayo po ba, nare-represent po ba natin ng maigi si Jesus sa ating tahanan? Or sa church lang? Ito, Christian to, tinitingnan ka ng mga members ng church, no, parang kagalang-galang. Kung magsalita ka, hindi ka makabasag pinggan. Okay? Pagkagalawin mo yung upuan, talagang hindi maingay. Pero pagdating sa loob ng bahay, iba yung pagtingin sa'yo ng mga anak mo, iba yung pagtingin sa'yo ng kapitbahay nyo. Kasi naririnig pala nila, no, dikit-dikit yung bahay kung paano kayo mag-usap. Bilang pamilya, bilang mag-asawa, paano kayo magsigawan? Do we represent Christ before them? We are not called to blend into the world. So, hindi po yun ang ating panawagan ng Panginoon sa bawat isa. And the church as a whole should never lower its standard para i-imitate po natin yung culture na atin pong ginagalawan. And thank God, because we as a church are not blending everything carelessly in our culture po, no? So, hindi natin ina-adapt yung culture na basta-basta lang, magandang gawin natin ito. Ito nga yung gawin nating theme kapag Christmas party. Ito nga yung gawin nating theme kapag family day. So, hindi tayo careless whenever we adapt yung mga culture sa atin pong paligid, no? But what we do is, we are trying our best to get the best out of our culture. Kasi we also remember, culture is a gift. Gift po sa Panginoon, mula sa Panginoon, even yung ating culture. Yun nga lang, alam natin na culture is tainted with sin. Kaya maraming mga bagay sa culture ang, may dungis ng kasalanan na hindi natin dapat ginagawa. But it does not necessarily mean na everything ay hindi na po natin pwedeng i-adapt. Because culture, in its good form, can also be an avenue to reach out people to Christ. And that is what basically we are doing here in our church. Bigyan ko po kayo ng example. Siguro, pinakang-basic example is what we did in our DVBS. Kung nandito po kayo, baka nakita niyo yung church, may mga kotse dito, may helicopter doon, meron pa yatang eroplano, may mga highway pa dito sa stage natin po. No? So, culture in its good form ay ginagamit po natin because it could be an avenue para po makapag-reach out ng mga tao. Ginagamit lang natin silang mga instrument, no, to emphasize yung teachings, like for example, about our journey with the Lord Jesus Christ. Okay? So, yun nga po yung theme, no, parang journey and discovering yung miracles. Tama po, no, discovering God's miracles yung ating tema sa ating DVBS. So, yan po yung sinasabi natin dito. There is a sense that we can adapt yung mga bagay na nasa sa ating culture kasi hindi lahat po ay masama. Pero ang magiging problema na lamang po is if we blend with our culture, if we blend with our surroundings dun sa mga sinful things na kanila pong ginagawa. Okay, so ito po yung sinasabi po dito ng salita ng Panginoon. Ngayong mga banal na tayo, sana ay mga bagay na may kabanalan yung ating pinapractice, sinasabi, even yung iniisip. Pwede tayong magkaroon ng mga unholy thoughts.
So kapag meron po ba tayo nun, do we entertain it? Or yung Holy Spirit, meron agad prompting na, oh anak, sinful yung naisip mo. Huwag mo na yung i-entertain kasi kakainin ka niyan. Ipaparalyze ka niyan. Even what we feel. Conscious po ba tayo sa mga bagay na nararamdaman natin na kapag alam nating, ay, hindi gusto ng Panginoon na maramdaman ko to. Pinupuno mo yung sarili mo ng galit, wala kang pagpapatawad, that is sinful feeling. Kasi ang gusto ng Lord, maging forgiving tayo. So, kung ine-entertain natin yung ating sinful feeling, ikikip mo yung galit mo. Sabi nga ng Biblia, no, wag mo hayaang lubugan na ang araw ang galit na meron ka. Magpatawad ka. Yun yung point. So, kamusta po yung bawat isa sa atin? Kinakikitaan po ba ng holiness yung buong bahagi ng ating buhay? Sabi natin palagi, no, ang approach natin sa Christianity dapat holistic, buo. Hindi pwedeng part lang. Ay ako, yung service ko lang kay Lord ang banal. Pero kung magsalita ka, for example, yung mga bata sa Awana, paano natin kinakausap? So naglilingkod tayo, nagtuturo tayo, okay, ginagamit natin yung buo nating lakas as part of Awana ministry, pero paano mo kinakausap yung mga bata? May kabanalan po ba? Or kapag naiinis na tayo, ang tigas ang ulo nito, batang to, parang gusto nating kurutin na. So dapat po buo, holistic. Okay? So, ang magandang ginawa po dito ng Lord, after diyang sa number 3, hindi tumigil sa pagliligtas ang kanya pong ginawa sa kanila. Ang masarap na malaman dito is He continue supply everything they need for faithful service. Kasi nga sabi po natin, di ba, tinawag tayo ng Panginoon at may layunin ng Panginoon. Bakit tayo tinawag? Hindi niya tayo tinawag para lang maupo, para lang makinig linggo-linggo. Kumusta po ba tayo kapag nakikinig tayo ng worship service? Meron po ba sa atin dito yung talagang pag-uwi, pumupulot tayo ng mga pwede nating magawa? Tapos to the point na, ito, papracticein ko to dito. Or pagkapakinig natin ng linggo, pag-uwi, okay na, nakakalimutan na natin. So sana po, no, maging ganun yung culture natin. As we listen to the preaching of God's Word, pupulutin natin yung mga practical applications at sisikapin natin na sa ating mga bahagi ng buhay, unti-unti. Hindi naman po tayo lahat bigla ang magbabago talaga eh. Biyaya ng Lord yan, unti-unti. Pag nandun yung puso mo, alam ko, ibibigay yan ng Panginoon sa'yo na ma-apply natin. Parang isang beses pinag-uusapan namin ni Ellie. Hindi ko naman sa tinataas po si Ellie, no? Pero kino-comment ko siya as yung pagkakaroon ng good leadership. Tapos ang sagot niya sa akin nun, kasi pastor, nung nag-study tayo about fruit of the Spirit, sinubukan ko na biyaya ng Lord, linggo-linggo daw i-apply niya. Love, joy, peace, sabi niya gano'n. At doon daw nag-start lahat kung papaanong mas nag-improve sa kanyang paglilingkod sa Panginoon to the point na may mga leadership position na po siya. So ang sarap po, no? Sana gayahin natin yung good example na ginawa ni Ellie. Belated happy birthday pala. Birthday niya kahapon. Alright? So sana ganun po ang bawat isa sa atin. Tinawag tayo ng Lord, meron siyang gustong ipagawa sa atin. At ito po yung point number 4. The Corinthian church was an enriched church, verses 4 to 7. No? Sabi ni Paul, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Wow! Parang kay Romelo, wow! Di po ba? Parang sa pinag-aaralan natin, troubled church to. Pero ang sarap makita na merong bahagi na si Paul ay nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang buhay. Pero pansinin natin, sino pa rin yung object ng pasasalamat ng Lord? Si God pa din. Kasi meron daw ginawa ang Panginoong Diyos, bagaman problematic sila, meron ginawa ang Lord sa kanila. They were enriched by Him. So sa original, it means made rich. Abundantly supplied. Hindi kulang yung supply na binigay ng Lord sa kanila in order for them to live a holy life. I forgot the passage, I think in 1 Peter chapter 1 verse 3 po ata yan. Palagi din binabanggit ni Pastor Nantes, no? Na sabi po nung verse na yon, ibinigay na lahat ng Lord yung kailangan natin para tayo ay makapamuhay ng may kabanalan. So kapatid, hindi tayo mahirap na Kristiyano when we talk about spiritual enrichments and blessings. Ang sabi ng Biblia, mayaman po tayo kasi ibinigay na lahat, jam-pack. Ibinigay na lahat ng Lord yung kailangan natin. Di ba may kanta tayong kinakanta na, and now, let the poor say, I am rich. Tama ba? Because of what the Lord has done for us. Parang ganun. Nakalimutan ko na yung tono, no? So, i-claim natin yun.
na in Christ, hindi na tayo naghihirap spiritually. Sa katotohanan mga kapatid, kung talagang sa malalim na aspeto, maunawaan natin kung gaano tayo kayaman kay Kristo, hindi tayo mamumuhay ng mga talunan na Kristiyano. Ang problema lang po sa part natin, ang dami nating supply, pero hindi natin alam paano kumuha. Hindi natin alam paano gamitin. Minsan nga hindi natin hinihingi. Pero pag nakita natin yung yaman, yung riches ng spiritual blessings in Christ na binigay ng Lord to all of us, hindi lang yan binigay sa mga pastor, hindi lang yan binigay sa mga leaders ng church. Every one of us, every individual here sa loob ng church, we have to claim that we are being made rich, abundantly supplied spiritually ng ating Panginoon. Hindi tayo yung nagpayaman sa ating sarili spiritually. It's not because of our own effort kung bakit po tayo nagmamature in our faith. It is always because of God. Yung kanyang gift. Matapos niyang bigyan sila ng grace, ang sarap po, no? Binayaan na sila, niregaluhan pa. Binigay niya yung grace, ibinigay pa yung gift sa kanila. And they were saved, and they were enabled to serve. Kasi yun nga po, hindi tayo niligtas ng Lord, tapos pinabayaan na. O, bahala na kayo dyan, ha? Diskarte nyo na, or choice nyo na kung maglilingkod kayo sa akin bilang pagtanaw ng utang na loob. Hindi po pala ganun. Talagang papunta tayo doon sa direction na gustong pagdalahan sa atin ng Panginoon. Iniligtas niya tayo at biniyaan niya tayo ng napakaraming mga spiritual gift. Siguro some examples na binigay po dito is yung pagiging mayaman nila, rich in speech. They received the ability to proclaim truth. So yan po, no, siguro sa pamagitan ng pagtuturo ni Apostle Pablo, sabi nga natin, no, ang tagal niya na nag-stay sa Corinthian Church. So Sunday after Sunday, week after week, andyan yung kanilang pag-aaral ng doctrines. So tapos sila pa yung mga kultura na sabi natin, no, gusto nila yun, yung mga katalinuhan, yung knowledge, yung mga truths. Interested sila kapag ganyan po yung mga topic, mga logic, mga reasoning. So talagang napagyaman po sila sa mga katotohanan. Pero ironically, later, inabuso po nila yung mga speaking gifts na ito. Imbis na gamitin nila sa tama, nagpapataasan sila. Mas magaling ako magsalita. Mas magaling ako magturo. Okay? So lalo na kapag sa kultura nila, sabi nga po natin, pag ikaw ay eloquent, attractive ka sa audience. So ABC Church, sana hindi po ito mangyari sa ating church. Sana po every time we come here in church, sino man yung ginagamit na instrument ng Lord, regardless of their personality, regardless of their eloquence, kung gaano sila kagaling magsalita, sana hindi po tayo nakatingin sa tao. Sana ang titingnan natin ay yung mensahe na gustong sabihin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Kasi nandito po sila para gamitin ng Lord at mangusap sa bawat isa sa atin. Hindi po sila naririto para i-criticize natin. At kapag hindi natin gusto yung isang tao, hindi na natin pakikinggan ang kanilang mga sasabihin. So let's not be like the Corinthian church who are after eloquence, who are after knowledge and wisdom, and disregarding yung pamantayan ng Panginoon. So they are rich in speech and they are rich in knowledge. Pero sabi po ni Paul, knowledge without love produce pride. Kaya later on, i-discuss pa po natin yan sa chapter 8. Yan yung isa sa mga naging problem nila. Knowledge is valuable. Lahat po tayo, actually nasa Bible yun panalangin nga ni Peter, may you grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Prayer ni Paul and Peter sa mga mananampalataya. So dapat daw mapuno tayo ng biblical knowledge. Hindi lamang academic knowledge, hindi lamang worldly knowledge, but most especially biblical and spiritual knowledge. But knowledge without humility is dangerous. So ito po yung tendency, lalo na po yung mga nag-aaral sa Bible school. Normally, kapag umabot na yan ng mga second year, so tawag sa kanila ay sophomore from the word Sophia, wisdom. So yan na yung nag-i-start na yung isang Bible school student, napupuno na sila ng wisdom from the Word of God as they study in the seminary. So sometimes, sila sa isang banda yung mga nasa level na ang tataas ng pride, parang feeling alam na lahat.
I remember when we were in second year sa seminary, nangarap kami na maging mga Bible school teachers. Tapos sabi namin magkaklase, pupunta kami ng Palawan, magtuturo kami, magbibigay kami ng mga seminars, ganun kami nung ano. Kasi nga, napupuno ka na ng mga knowledge. Pero alam niyo po, sa totoo lang, yung position ko ngayon bilang inyong lingkod, ang daming mga bagay na na-realize kong hindi ko pa alam. May mga pagkakataon, may fear din ako. Sabi ko, Lord, paano ko to gagampanan? And to be honest with you, nung nagpapahapyaw noon time na yun na aalisin na Ate Rosel, parang tinanong ako ni Ate Rosel, 5 years from now, I remember nandun kami, sabi, 5 years from now, Pastor, paano mo nakikita yung sarili mo? So that time, satisfied na ako na youth pastor lang ako. Okay lang, kung ano lang yung paggawa sa akin, gagawin ko lang yun ng buong puso. Ayokong umabot doon sa level ng pagiging senior pastor kasi hindi ko alam kung ano yung aking gagawin. So, sana ganun din po tayo, no? Parang pag napuno tayo ng knowledge, hindi sana tumaas yung pride ng bawat isa sa atin na magpapagalingan tayo. Bagkus with all humility, gamitin natin yung mga knowledge na yon para tayo po ay makapagturuan sa isa't isa. At higit sa lahat, ay hindi para ma-highlight yung karunungan natin, kundi i-highlight natin yung Diyos na nagkakaloob ng lahat ng mga spiritual na kaloob na ito sa bawat isa sa atin. So basically, the Corinthian church, they came behind in no gift. The Corinthian church were one of the most gifted churches. Kung atin pong pag-aaralan tong letter ni Paul, no? Yet, they were also one of the most immature churches. Yun lang po yung problema talaga. Pagdating sa gift, walang masabi. Pero pagdating sa maturity, dun po nagkakaroon ng problema. And one thing is clear, spiritual gifts do not equal spiritual maturity. Okay? So, minsan, ito po yung pagtingin natin. Akala natin pag yung isang tao, ang daming spiritual gift, ang daming talento, ay, ang mature naman niya. Pero hindi po pala ganun. Ay, ang galing naman niya, halos kahit saan mo dalhin. Kaya niya magpiano, kaya niya maggitara, kaya niya mag-conduct, kaya niya mag-song lead, kaya niyang yung kanta ng choir, kaya niyang solohin. Lahat na nasa kanya. Di po ba? Ikaw na, pag kaya mo yun. O kahapon, merong nag-solo. Yung pang-duet, sinolo. Si Benjo lang may kaya nun. So, sinolo niya yung pang duet na kanta. Pero ang ganda ng pagkakanta ni Benjo dun sa kasal kahapon. Okay? So, akala natin minsan yung mga spiritual gift, it is equal to spiritual maturity. Pero hindi po. Huwag tayo magpapadaya. A gifted church is not necessarily a godly church. ABC is indeed a gifted church. Do you agree? Ako lumaki po ako dito sa church. Grade 4 pa lang. Dito na po. 10 years old. Ngayon, 27 na ako. Okay? Talagang nakita ko kung gaano po ka-gifted yung church. May mga times, naalala ko noon, yung mga young people dyan, yung mga YA, baby pa sila no? Pag magpe-pray si pastor, part ng pinagpe-pray niya yun na, Lord, biyaan mo po ng mga gift, mag-mature po nawa sa faith to. Totoo nangyari. Sinugot ng Lord yung prayers nung mga batang dinedicate dito sa church. So, we grow na marami mga gift ang Lord na binigay po sa atin. Pero at the end of the day, hindi naman yung mga gift lang ang hahanapin ng Lord sa atin, paano natin i-utilize, paano po natin ginamit. Ang laging after pa rin si Lord is how godly we become. Sa pamamagitan po ba ng mga gift na yon, mas nagiging tayo, malapit sa Diyos? Or nagagamit natin ng mali yung mga gift para itaas yung ating mga sarili. So sana po, no, we become more godly as we appreciate yung manifold, riches, blessing ng Lord sa atin. Character is more important than talent. Kahit ikaw yung pinakang-creative dito sa church, kahit ikaw yung pinakamagaling magplano, mag-envision, mag-manage, mag-lead, magturo, pero kung spiritually immature po tayo at hindi po tayo humble enough, it will destroy yung design ni Lord in giving us a spiritual gift. Masisira po tayo sa isa't isa. So sana po, no, the more gifted we see we are, the more humble we become in acknowledging that those gifts come only from the Lord. And the more we practice those gifts to edify the church and to glorify God. And church, always remember, lahat po tayo may gift. Kung sa ngayon hindi mo pa yun nakikita, you can pray for wisdom
and guidance. Lord, tulungan niyo po ako. And let me suggest practically, mag-join po kayo sa mga ministries. Kasi minsan, doon mo mas madidiscover kung ano ba yung binigay ng Lord sa iyo. Merong iba, nag-a-assist lang sa Sunday school. Eventually, na-discover nila may gift of teaching sila. Okay? So may mga ganun po tayong pangyayari dito minsan sa church. Pero kung sa mahabang pagkakataon, pray lang tayo, pero hindi naman natin ini-involve yung sarili natin. Bumilang ka po ng 5 taon mula nung time na nag-pray ka. Hanggang ngayon, nakaupo lang po tayo. Pero ang gusto ng Lord, ma-realize natin how gifted we are, and we will utilize yung mga gift na yon for the Lord's glory and for the Lord's vineyard. So, ang problema dito, marami silang mga gift, pero pagdating sa chapter 12 to 14, inabuso po nila yung mga gift na yon, sabi po ni Paul. Pag-aaralan pa po natin yan sa mga susunod. The gifts came from grace, not from personal superiority. So, iniisip nila siguro, sila'y magaling dahil sa kanilang sarili. Pero they have to remember, sila ay gumaling kasi merong Diyos na nagbigay ng karunungan sa kanila. At pansinin po natin to, pagdating sa verse 7, bago po tapusin ni Paul, pahapyaw din, binanggit niya yung patungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. And I believe one reason is, bakit to binanggit ni Paul, is to remind us na lahat po tayo magiging accountable. Kung paano natin ginamit yung mga gift na binigay ng Lord sa atin, that will be our accountability. Magkakaroon ng, nakalimutan ko yung sa Tagalog, pagsusulit. Ayan, thank you po. Magkakaroon ng pagsusulit. Okay? Kung ginamit mo yung 10 na binigay ng Lord, or na-satisfy ka na lang na ginamit mo yung 5 lang, ay okay na. Okay na naman siguro sila dun sa 5. Bahala na tong 5 na natitira. So lahat yan, magiging accountability po natin sa Panginoon. So always remember, the Christian life is not sustained by our own strength. And it is encouraging to know na ang ating Panginoong Diyos na nagbigay ng gift sa bawat isa sa atin, na nagligtas sa bawat isa sa atin, siya rin po yung magkikip sa bawat isa sa atin until the end. So the Corinthian church was a preserved church in verses 8 to 9. Sabi diyan, who shall also confirm you to the end. Yung salitang confirm po dito sa English, pag pinag-aralan natin sa original, ang ibig sabihin niyan, to establish, to make firm, to secure. Ang tanong, bakit? Or para saan? Bakit mahalaga tong salita na to? Kasi kung babalikan natin, again, it is an unstable church. Ito yung church na ang tendency, totaling mawasak, ma-divide. Looking at their lives, ang hirap hanapin ng security of salvation. Mapapatanong ka what? Church ba talaga yan? Ligtas ba talaga sila? Bakit ganun yung mga practices nila? They are unsteady. They are wavering. And indeed, they are a troubled, immature church. So kaya binigay ni Paul yung assurance dito. Whatever may happen, no matter ano man yung look nyo ngayon as a church, rest assured na the Lord will preserve His church. Na sa kabila ng lahat ng mga mess na nangyayari sa kanilang church, ibinabalik sila ni Paul sa katotohanan na yung confidence ng kanilang salvation ay nakabase lamang solely sa faithfulness ng Panginoon na tumawag sa kanila. Hindi sila, wala sa kanilang kakayanan to keep their salvation secure. It is not in their capability. Kundi, dun sa climax ng sinabi ni Paul sa verse 9, it is because of the faithful God. Yun yung binibigyan ng diin. Bakit sila tinawag? May matapat na Diyos na tumawag. Bakit sila na-sanctify? Kasi matapat ang Diyos na nag-set apart sa kanila para gamitin sila. Bakit sila gifted? It speaks of the faithfulness of God. Na hindi sila niligtas lang para manatili, kundi para bigyan ng mga karunungan na maglingkod sa Panginoon. Why would they persevere? Because God is faithful. Kahit gaano man kapangit yung mukha nila sa panahon na ito, they can persevere because it is God who will confirm them, who will preserve them. Despite of all their failures, Paul never questioned God's ability to preserve genuine believers. So, nung sinulat po ni Paul na sila po ay mga saint, of course, kapag susulat ka sa isang church, generally, yun yung babanggitin mo. Pero hindi ibig sabihin na dahil member sila ng church, nandun po yung assurance ng kanilang kaligtasan. Ang sinasabi po dito ni Paul,
yung mga tunay na mananampalataya, kahit gaano man kapangit yung muka sa ngayon ng kanilang Christian life, gagawa ang Panginoon ng paraan para sila ay turuan, magbago, itigil ang kasalanan at makapamuhay ng may kabanalan hanggang dumating ang ating Panginoong Hesukristo. So it's not the question whether save ba silang lahat or hindi. It's the question of sino yung faithful God na tumawag sa kanila na magpipreserve ng kanilang salvation. So we have to remember that this security never encourages sin. Rather, it motivates holy living out of gratitude. Ang point po dito, huwag tayong basta lang masyadong ma-comfort. O di ba? Ano naman, ang Lord naman yung bahala sa atin kahit ano pala talagang mangyari sa future eh. So okay na ako mamuhay na may kasalanan. Again, maling application po yun. Hindi tayo nire-reassure or sinisecure para makampante sa pagpapatuloy sa kasalanan. Kundi binibigyan tayo ng assurance na sa likod ng ating mga kahinaan, merong Diyos na kaya tayong papagtagumpayin upang makapamuhay tayo ng may kabanalan ayon sa kanyang kalooban hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So our assurance rests in God's character. He who called us is faithful. So in conclusion, ngayong umaga, dito na po natin ikakati yung ating pag-aaral. Unang-una, nakita natin na sila po ay called church. They were brought together only by God's sovereign grace. They are a sanctified church. They are set apart para gamiting instrumento ng Panginoon. They are a holy church. At tinatawag sila na, dahil positionally holy na sila, practically, mamuhay po sila ng may kabanalan. They have to live differently from the world. And they are an enriched church. Madaming mga spiritual blessings and resources that we needed for service na binigay na ng Panginoon sa atin. And they are a preserved church, kept by God's unfailing faithfulness. Tayo pong lahat ay manalangin. Opo, Ama, maraming salamat po sa umagang ito na once again, nakapag-reflect po kami as a church. Nakita rin namin yung aming individual lives sa pamamagitan po ng buhay ng Corinthian Church. Salamat, Lord, sapagkat sa kabila ng mga unfaithfulness namin, mess ng aming pong buhay, it's not yet the end. Hanggang may buhay po kami, Panginoon, you are speaking to us and you want us to experience more of your grace, your transforming grace. And so we pray, dear Father, that you will fill our hearts with humility at baguhin mo po kami sa pamamagitan ng iyong buhay na salita upang kami po ay patuloy na maging kawangis ng Panginoong Hesukristo. Lord, help us to always remember who we are in you so that we will also know how we will live in this sinful world. Maraming salamat, Lord, sa ipo namin dinadalangin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.